Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami at nagpupuri, Panginoon, sa pagkakataon na mahayag sa amin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na kami, Panginoon, ay makakarinig ng mensahe na nagmumula po sa iyo. Kami pong iniimbitahan, O Diyos, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang Espiritu ng pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, alamin po namin na walang ibang Espiritu na mamumuna sa gawain nito, kundi ang Espiritu mula ng Panginoon. Pagpalain mo at paspasan, Panginoon, ang salitang ito. Ikaw lamang ang mapurihan, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa oras at araw na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang gawain nito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. So bago po tayo dumako sa ating topic, nais ko muna po magkwento kanina habang naghanap po ng Facebook. Meron po lumabas na sa Facebook tungkol po siya isang kwento na isang mananampalataya. Tumahan po na tayo po talaga po siya ng barbershop at nadaan po siya sa isang barbershop. So pumasok po siya doon para magpagupit. And then habang pinugupitan siya ng barbero, nagkakwentuhan sila. At sabi ng barbero, naniniwala ka ba may Diyos? Sabi dun sa isang Christian. So sabi ng Christian, naniniwala ako may Diyos. Ako hindi ako naniniwala may Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit maraming tao ang nagugutom, maraming tao may sakit, at maraming mga bata na inabandon. So itong Christian na ito, ayaw niya magkaroon ng argumento dun sa pag-uusap nila. So hindi na siya umulit at tumabas na namin siya. At sa paglabas niya gano'n, nakita siya ng babae at ng lalaki niya, napakahaba ang buhok at napakahaba ang daldas. At naisip niya, bumalik na sa barbershop. At sabi niya na pagpasok niya, bakit walang barbero? Sabi niya gano'n. Sabi ng barbero, andito lang ako. Sabi niya, ngayon ko sasagutin yung tinanong mo sa akin. Bakit hindi sumasagot ang Panginoon? Tumutok ko ng Panginoon sa mga taong nangangailangan. Ang problema, hindi sila tumatawag sa Diyos. So makita po natin na na-realize ng barbero na bakit nga naman maraming taong mahaba ang buhok at maraming taong mahaba yung baldas. Kasi hindi sila pumapasok sa barbershop para sila ay makupitan. So pinapakita po nun is kung bakit maraming tao ang naghihirap at maraming tao may sakit, hindi sila lumalapit sa presensya ng ating Panginoon Jesus. So hindi po yung topic natin. Ito po yung ating topic is faith demands more than movement, it depends on creation. Sino po yung nakakilala dyan? Video po natin. Nakakilala po ba? Wala kasi ito. Kasi picture no? Siya po ay si Rachel. Sino po si Rachel? Sino nakakilala kay Rachel? Hindi si Rachel Aliago. Sino nakakilala kay Rachel? Trivia tayo. Sino po si Rachel? Siya yung asawa ni Jacob. Sino si Jacob? Sino si Jacob? Anak ni Isaac. At yan po yung pag-uusapan natin. Na si Rachel, siya yung naging asawa ni Jacob. In Genesis chapter 32 verse 1 and 9, na magkagayon, tumitig si Jacob at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. So may natin, dahil ang asawa ni Jacob ng panahon na yun. So sa atin, sa panahon natin, bawal isa lang asawa, mga lalaki. Diba? Pero sa panahon nila, report sila mag-asawa ng marami. At dinala ang kanyang lahat ng hayop at ang kanyang buong mag-aaring tinipon ang mga hayop na kanyang pinaglabangan na kanyang tinipon sa padang araw upang bumaraw kay Asa na kanyang ama sa lupa ng Kanaan. Si Laban nga ay umaon upang upitin ang kanyang mga tita at tinakaw ni Raquel ang mga larawang tatanggi ng kanyang ama. So makita po natin, back to trivia po tayo, bakit po napunta si Jacob sa lugar po ng Kanaan? Nung panahon po na kasi na dinaya po siya ni Esau. Sino po si Esau? Kapatid ni Jacob. So nung time po na yung birthright ni Esau, pinagpalit niya sa isang tasang pares. Pinagpalit niya yung birthright niya sa isang tasang lugaw o sabi doon sopas.
So nung time na yun, naalala po na nakita po ni Esau, ginaya po siya ni Jacob. Siya po ay nagalit at ang ginawa po ni Rebecca, sabi niya, pumunta ka, lumayo ka sa iyong kapatid, galit na galit sa iyo. So napunta po siya sa lugar na to, na kung saan nakilala niya si Laban, na si Laban po ay isa po siyang Amaleo, hindi po siya Israelite. At yung mga panahon na po to, ang mga taong po ay mga pagano. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So nung time na po yun, nagkaroon po siya ng asawa, tayo po ay si Raquel. At yun po yung ating pag-uusapan ngayon. So makikita po natin na mga nakatagong Diyos sa isang banal na paglalakbay. So noong panahon na yun, kinausap na po ng ating Panginoon si Jacob na kailangan niyang bumalik doon sa Kanaan na kung saan yung pinangako ng Panginoon sa buong lahi nila na sila'y pararamingin. Pero yung mga time na yun, nag-decide siya na kailangan na natin pumunta sa sinasabi ng ating Panginoon. So nakatagong Diyos sa isang banal na paglalakbay. May mga sandali sa kasunod na bumabag sa atin. Hindi dahil mahirap silang unawain, kundi dahil masyado silang pamilyar. Isa sa mga sandali ito ay matatagpuan sa Genesis chapter 1, chapter 31, ang si Jacob ay sa wakas ay sumunod sa tawag ng Diyos na bumalik sa lupain ng pangako. Siya ay tumakbang pasulong sa pananampalataya, siya ay tumungo sa direksyon na dinuro ng ating Panginoong Yesus. So noong mga panahon na yun po, kinausap na ng ating Panginoong Yesus si Jacob na kailangan mo nang bumalik. At yung time na po na yun, kailangan ninyo pong tipunin yung kanyang yaman na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. At dito po natin makikita yung karakter ni Rachel kung bakit hindi niya nakita yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa po sa buhay po nila. Dahil yung panahon na yun, masyado pong na-adapt ni Rachel yung kanila pong kultura na po sila ay sumasamba sa Diyos-Diyos yan. So marami po silang Diyos. So kahit nakikita niya yung kabutihan ng ating Panginoon na ginagawa sa pamilya nila, hindi pa rin nawawala yung kanilang kultura. So sa ating pong mga Pilipino, hindi po nawawala po yan. Alam niyo po sa Morong, isa po sa mga nakakalungkot na nangyayari po sa mga mananampalataya doon. Ang isang bata po kapag pinanganak, hindi po siya pwedeng ilabas kagad. Hanggat hindi siya nabubuhos tubig. Ayun po yung kultura nila. So yung mga bata po, sabi ko, Pastor, pwede pang buhos tubig. Sabi ko, anong gagawin natin? Buhusan natin ng tubig yung bata. Sabi, hindi, kailangan po kasi yung para yung bata pwede na po siyang ilabas. Eh pag hindi na buhos tubig, anong gagawin? Hindi po pwedeng ilabas yung bata. So ibig sabihin, traditionally, ginagawa po yun ng mga kahit maniniwala o mananampalataya yung mga kapatid natin sa Morong. Minsan, nabuhog pa rin sila o natong pa rin sila sa paniniwala na kailangan nilang gawin yung mga bagay na yun. Minsan, nakakita nga tayo, nilalagyan pa naman, di ba? Yung papel, hindi natin dito, parang iwas pares. So, ibig sabihin, marami pong tao na kahit naniniwala sa salita ng Panginoon, pero dahil sa kanununong at tradisyon na ginagawa po nila ng panahon na yun, hindi kagad nila nakikita kung ano yung kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. At yan po yung karakter ni Rachel. Kung paano niya po nandun pa rin siya. Doon sa tradisyon na kaya pong nakita at naranasan sa mga panahon na sila po ay nandun po sa lugar ng kanyang magulang na si Laban. Sino po si Laban? Sino po si Laban? Lydia. Sino si Laban? Tatay ni? Oo, para pa nagkaroon tayo ng quiz, alam natin kung sino dyan, ba? Ngunit habang ang pamilya ay naglalakbay patungo sa pangako ng Diyos, may isang bagay na liyong nadala si Rachel mula sa kanyang nakaraan. Sinabi ng Biblia, ninako ni Rachel ang Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Genesis chapter 31 verse 19. So, pakikita po natin na bakit nagawa ng isang tao, isang mananampalataya, kung paano sila ibiniles ng Panginoon, kung paano dinadaya ni Laban si Jacob, pinapalitan naman ng Panginoon yung mga bagay na kinukuha ni Laban sa kanyang asawa na doble pa. At kung titignan po natin, literal, yung biyaya ng Diyos na ginagawa sa kanila, walang dahilan para hindi siya magtiwala doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay po nila. Pero makita po natin, bakit kailangan niya nakawin? Ba't kailangan niya nakawin yung Diyos na hindi nakakarinig, hindi nakakita, at hindi tumutugon sa kanyang mga panalangin? Dahil nakakumpo siya doon sa isang bagay o sinasabi natin spiritual blindness. Nakaupa
pa rin siya kahit nakikita niya. Nakakalungkot po kasi maraming pong tao na ang buti ng Panginoon sa buhay nila. Ang dami ginagawa ng Diyos sa buhay nila, sa pamilya nila. Pero kapag sila po ay nandun sa punto ng buhay po nila, nalilimutan nila ang lahat ng bagay na yun. Minsan nga may mga pamahin pa rin tayo, di ba? May nagawa pa rin tayo. Uy, uwi mo, bawal. Ay, pag napagod ka, bawal ka maligo. Di ba? Magkakasket ka, mapapasma ka. Minsan, sabi nga sa akin, sabi sa akin na, pag napagod ka, huwag ka kagad maliligo. Sabi ko, kahit nagpahinga ka na ng 3 oras, di ka maliligo. Oo, kasi magkakaroon ka ng mapapasma ka. Maana yung katawan mo. So, minsan yung mga scientifically explanation, hindi naman talaga totoo yung mga bagay na yun. At nakakalungkot kasi minsan mga kapwa mo mananampalataya, nagsasadya sa iyo ng gano'n. Pero kung titignan naman natin, wala naman sinabi na bawal maligo, di ba? Kapag pahinga ka ng 3 oras, matutulog ka na, hindi ka naliligo, di ba? Parang ang pangit naman nun. Pero makikita po natin, talagang minsan nagkakaroon tayo ng pagkakataon, nakukuha pa rin natin yung gano'ng katuruan. Ayun po ba? Nakukuha pa rin natin yung mga bagay na dapat na yung ginagawa ng isang mananampalataya. Ayun po natin. Tinawag ng Diyos si Jacob magpatuloy, ngunit lumingon si Rachel. Ba't kaya sinabi? One time kung makasindan sa Bible, yung time na sinabi ni Abraham sa kanyang pinsan ng si Lot na umalis kayo ng Sodom at Gomorrah. At yung time na niligtas ang family ni Lot sa Sodom at Gomorrah, yung kanyang asawa ay lumingon. Diba? Nakita nilang sinusunod na pinahula na ng asupre ng ating Panginoong Isus. Yung Sodom at Gomorrah, lumingon yung kanyang asawa. At yung paglingon niya siya naging isang asin. So bakit po lumingon yung kanyang asawa? Kasi may mga bagay na attachment pa rin ang asawa niya doon sa lugar ng Sodom at Gomorrah. At kung makikita po natin na ulit-ulit sa panahon naman ni Jacob, si Rachel na lumingon. Bakit? Kasi hindi niya kayang iwanan yung mga bagay na alam niyang nakakabuti para po sa kanila. Sabi ng Panginoon, pumunta na kayo ng Kanaan. Lumingon pa rin si Rachel. Minsan, may mga tao na hindi makamubon sa kanilang buhay spiritual dahil lagi nilang nililiwan yung mga bagay na nakaranan. Diba? Yung mga bagay na hindi tayo makalego. Yung mga bagay tayo na hindi natin makalimutan. Pero sinabi ng Panginoon, mag-move forward ka na. Tapos na yun, nakaraan na yun. Mag-start ka na ng panibago. Lord, ano ako magsisimula? Ang sakit. Ano ako mag-move? Ang hirap kalimutan. Yung mga bagay na ginawa sa akin. Pero kung naniniwala po tayo na tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon na mag-move forward, magagawa po natin ito. At kung titignan po natin yung paglalakbay na gagawin po nila ay napakahirap po nun. At sa buhay po natin, napakahirap mag-move forward kasi magpapanibago tayo, magbaback to zero tayo. At kung tayo po ay na-scam na malaking halaga, hindi natin alam paano muli iipunin yung ganung bagay. At kung tayo po ay nakarinig na masasakit na salita sa mga tao, alam natin na magbibigay sa atin ng encouragement, napakahirap na gawin ng mga bagay na yun. At kung minsan parang natin tayo sa ganung bagay. Pero sinasabi ng Panginoon, ang buhay na ito lang. Kaya sa 2026, itong year na ito, kailangan po natin mag-forward. Diba? Tapos na buhay 2025, kung naman po yung nangyari nun, inaalis na tayo ng ating Panginoon. Dinadala na tayo ng Panginoon doon sa promised land. Dinadala na tayo ng Panginoon doon sa panibagong yugto ng ating buhay. Yung nangyari sa atin, alam natin parang magiging lakas lang natin para magpatuloy. Remember mga kapatid, yung bata, kaya sa malakas ang loob niya na maglakad kahit madadapa siya, kaya alam niya yung mga bagay na mangyayari sa kanyang pagtapa, ay hindi magpapalakas ang tuho niya para magpatuloy kung paano maging successful ang isang tao. Malinaw utos ng Diyos kay Jacob, napakalinaw. Walang alinlangan, walang hesitation, hindi nang hesitate. Si Jacob, nakita ko babalik doon. Ako naman, pag nakita ko ng kapatid doon, si Esau, patayin ako. Hindi lang ako, hindi yung buong pamilya ko. Pakakunin ni Esau yung mga naipundal ko dito sa lugar na ito. Walang pag-alinlangan,
walang takot. Sumunod siya sa Panginoon at hindi lamang siya. Sinama niya ang kanyang buong pamilya. Ikaw ba, alam mo, may isang taong galit na galit sa'yo at mayroong tao na alam mo, kapag nakita kayo, pwede kang patayin. Idadami mo ba yung pamilya mo para doon sa isang kasalanan na ginawa mo? Siyempre, ililigtas mo yung family mo. Pero makita po natin yung obedient ni Jacob na hindi niya nag-hesitate na sumunod. Kahit na alam niya yung kanyang buong pamilya, kanyang mga anak, ay pwedeng puno gawin ni Esau. Pero nagpatuloy siya. Ayun daw yung isang tamang pag-ugali ng isang mananampalataya. Hindi ka natatakot kung sa katagaling ng Panginoon. Ngayon po ba? Hindi ka nag-alinlangan. Hindi ka nag-iisip, Lord, nagiging mo akong umorder sa puwang. Ang layo ko, andito ako sa kanila. Baka yung pang-araw-araw ko. Lord, ginagawa ko, dadalhin mo ako sa isang lugar. Anong pagkain ko? Ano yung kakainin ko? Ano yung magiging buhay ko doon? Minsan, kapag nangungusap ang Panginoon sa isang Kristiyano, lagi niyang sinasabi, lagi niyang tinitignan, ano ang magiging sitwasyon ko sa lugar na yun kapag sumunod ako sa panawagan. Pero si Jacob, sinabi niya pa, dito na lang ako sa buhay dito. Marami akong alagang tupa. Mayaman ako. Inangat siya ng Panginoon. At ang isang tao kapag mayaman na siya sa kalagayan niya, yung comfort zone niya na nandun na. Iiwanan mo pa ba yung comfort zone mo na pupunta ka doon sa hindi mo alam kung magiging buhay ng isang tao? Siyempre, hindi. Di ba? Kung malaki sweldo mo ito, alis ka pa ba? Mag-isip ka pa maghanap ng ibang kumpanya. Kung sinusweldo ka ng 100K kada buwan, hindi ka na mag-stay ka doon. Pero nanungusap ang Panginoon, kailangan mo bumalik ng Kanaan. Kailangan mo tuparin kung pinangako ko sa iyong angkan. Sumunod siya. Pero may problema. Hindi niya na-kondisyon yung kanyang buong sambayanan na sumunod sa Panginoon. Na magtiwala sa Panginoon katulad na mayroon siyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang problema, di ba? Ayun ang malaking problema ni Jacob. Bumalik ka sa lupain na yung mga ninuno at yung mga amag-anak at ako'y sasayin. Napakagandang pangako na nag-motivate kay Jacob. Genesis chapter 31 verse 3. Namusap ang Panginoon kay Jacob. Bumalik ka sa lupain ng iyong mga ninuno at sa iyong mga kamag-anak at ako'y sasayin. Napakaganda, diba? Kapag ang isang tao ay nangako po sa atin, ako bahala sa iyo kasi gawin mo yung pagtitiwalaan natin. Diba? Ayun ba? Titiwala tayo. Alam natin yung tao may kakayahan, yung tao kaya na i-provide yung pangangailangan mo. Lalo na po sa mga nakakalungkot kasi yung mga churches ngayon, pag sinabi mo, magtayo mo ng church, ako bahala, susuportahan kita. Magkakain ng church siya, maghahanap ng lote. Patulad po yung isang pastor na nakilala namin ni Pastor Raul sa lugar po ng Lagunding Morong. Pero po siyang 4 na church. Sabi ko, paano mo na susupervise yung meron siya sa Piliga, meron siya sa Tanay, meron siya sa Baras. At wala siyang worker, mag-isa lang siya. Sabi namin, saan ka kumukuha ng support? Ang malakas na loob mo na ang patuloy, sabi nag-outreach pa rito siya. Saan ka kumukuha ng pondo? May nagsusupport sa akin na Koreano. May nagsusupport sa akin na Koreano. So, ibig sabihin, ginagawa niya yung bagay na yun kasi alam niya may tao nagsusupport sa akin. Hindi ba tuloy-tuloy ka? Oo, tuloy-tuloy. Malaking support na binibigay sa akin. Kadalasan, ganoon yung ating ginagawa minsan kapag alam natin na may mga taong alam natin na gagawin ko sa atin. Tao lang yun, mga kapatid. Pero ang sinabi ng Panginoon, pero pag sinabi ng Diyos, saan mawawalan tayo ng pagtitiwala? Diba? Mawalan tayo ng pagtitiwala. Mag-aalinlangan tayo kasi alam natin, paano mangyayari? Pero kung nakikinig tayo, ako kasi lagi yung ating tayo sa boses ng Panginoon at inayaan natin yung muso ng Pusahan. Mas pagtitiwalaan natin yung message na narinig natin from God. Isa doon sa boses sa puso ng tao alam mo, limited na yung kanyang kakayahan na provide yung ating mga kailangan.
Sumunod siya ko. Sumunod siya. Iniwan niya si Laban. Iniwan niya ang panghabit, iniwan niya ang manipulasyon. Ngunit si Rachel na lumaki sa isang tahanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay lihim na kinuha ang therapy ng kanyang ama. Maliit na Diyos-Diyosan na sa tahanan na pinaniwala ng bibigyan ng proteksyon, karapatan, sa mana o pagpapala. So, ibig sabihin, tinakaw ni Rachel yung kanyang Diyos-Diyosan ang kanyang maliit na Diyos-Diyosan sa tahanan na pinaniwala ng bibigyan ng proteksyon, karapatan, sa mana o pagpapala. So, ibig sabihin, hindi siya naniniwala talaga. Hindi niya pinangahawakan yung pangako ng ating Panginoon. Hindi siya kumbinsido na gagabayan sila ng ating Panginoon. Pero, wait nga, nakakalungkot dahil bakit daw hindi kagad ano ba sabihin? Noong 1990s daw, sabi niyo sa survey, napakabilis daw ng pag-angat ng evangelist. Sabi niyo sa survey, from 1980 up to 1990, ang bilis daw ng growth nung maraming Kristiyano yung nag-born again. Ibig maraming mga Kristiyano na talagang involved din sila sa pag-share ng word of God. So, pasok doon ng 2000, up to sa year natin ngayon, medyo bumaba daw yung percentage ng mga mananampalataya na nag-preach ng gospel. At sabi ko from 1980 to 1990, yung average ng Muslim napakaliit. At ngayon daw sa panahon natin ngayon, nauungusan na ng Muslim yung mga Christian. So ibig sabihin, nandun yung on fire yung mga Muslim na mag-share ng Word of God compared sa mga mananampalataya. So ibig sabihin kasi, sa panahon daw natin ngayon, marami daw mga Christian na naging ano na sila, accountant na lamang sila doon sa kanilang ginagawa. Hindi na sila katulad before na talagang andun yung pamamaraan na ginagawa nila para ang bawat tao ay makarinig na salita ng Panginoon. So, ibig sabihin po is maraming mga tao ngayon na hindi nila talaga sigurado na kanilang pananampalataya ay dahil sa Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon na madaling mawala sa church, madaling open, madaling ma-discourage. Kung minsan parang nagiging kontento na sila doon sa kanilang kalagayan na hindi na nila ibinabahagi ng salita ng Panginoon. Ayon sa survey, hindi sa akin. Ayon sa survey na aking pong nabasa, na ayun daw yung main reason kung bakit daw bumababa yung numbers ng mga mananampalataya. Kasi yung mga tao ngayon parang naghihintay na lamang sila sa kailang ginawa. Parang naghihintay na sila ng reward. Kung ikaw ay 5 years na nag-house to us, mag-evangelism, mamimigay ng tracts. So sabi nila, tapos na yung pagkatanim nila. At ang hinihintay nila ng mga mananampalataya ngayon, yung harvest na kanilang ginawa sa loob ng 5 years. Kumbaga, hinihintay nila yung kanilang benepisyo sa kanilang ginawa. At kaya daw maraming mga mananampalataya ngayon na hinihintay ko na lang kung ano yung reward ko sa Panginoon, kung ano yung ginawa ko, kung ano yung labor, kung ano yung nangyari sa labor na ginawa ko. At ayun po doon, yung medyo critical situation ngayon ng mga mananampalataya po na hindi talaga naiintindihan yung katulad ng pagkakaunawa ni Jacob sa kanyang buhay. Tuloy po natin. Bakit nagawa ito ni Rachel? Ano niya nagawa? Bakit nagawa ni Rachel ito na nakita niya yung kabutihan ng Panginoon? Bakit nakuha niya pang magtiwala sa Diyos sa nagbigay? Bulang at hindi tumutugon sa kanyang panalangin. Kumpara sa Diyos si Jacob na talagang tapat sa lahat ng bagay. Kaya saksi siya sa kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Kasi nakita niya kung paano sila pinangat ng Diyos. Kasi nung mga panahon na yun, dinagayan siya ng kanyang binan si Laban. Pinagnanakawan si Jacob. Pero ano yung binalik ng Panginoon sa buhay mo nila? Biyaya. Takot sa hindi alam. Marami pong tao na paano ako magbabahagi ng salita ko? Hindi ko alam paano i-share ng word. Hindi ako graduate ng Bible school. Hindi ako pastor. Hindi ko alam paano i-share
Sir, paano magpumula? Paano sasuyin mo ulit yan? Minsan, ituto ko na ng Holy Spirit. Sira mo yan! Ay, Lord! Pag-ibregan lang, Lord, kung di ako gamitin mo, magkakaroon ako para magsuot sa kanya. Eh, wagi, ikaw na bala. Yung taong dinala ng Panginoon para siya doon. Yung takot, hindi nawawala po yan talaga sa isang tao. Kahit sa isang word of God. Sa pagbabahagi ng word of God, hindi talaga nawawala yung tao. Di ba? Kahit sa pang-araw-araw na ating buhay, natin yung takot na ginawa. Yung takot na bukas, may malakas ka ba? Takot na sa karamdaman ko ito, baka humina na ako, sa pagtanda ako, sino kasama ko, mga common na nangyayari. Takot sa hindi alam. Pero dapat po, tayo mga mananampalataya, hindi natin tayo dapat matakot. Kasi alam natin, ang ginagawa natin, hindi para sa sarili natin, hindi para sa mga. Takot na, ano, pag matihindi ko, ano kayo babayaran? Diba? Ano kaya yung ano? Ano kaya yung mag-access ko? Ano kaya yung pang-uwi sa skin? Ano kaya yung mababayaran yung utang? Ano kaya magiging mabuting mananampalataya? Marami tayong takot na. Pero lagi natin isa sa mga bagay na nakita po ni Rachel. Yung takot na umalis yung sa comfortable kalagayan. Takot na mawala sa kanya yung nakakaba. Tuloy po kami, ito na po yung last day na makakapag-preach po ko rito. Siguro once a month na lang. Kasi next week, umaga na po kami. So, sasabay na po kami sa inyo sa service. So, kung makikita niyo po ako na bihira niyo na po ako makita. Ang hirap mag-adjust. Kasi ilang years kami rito sa Zion. 7 years. Na araw-araw nakakasama namin kayo every Sunday. Andito kami. Ngayon, darating magka-transition kami na mawawala na kami every Sunday. Hindi nyo na kayo makakasama. Once a month na lang ako pupunta rito. At kung minsan baka hindi pa nga mangyari. Kasi may mga pagkakataon din na hindi ko naman namin scheduling. Ayun yung mahirap. So kami yung mag-asawa, talagang nag-a-adjust kami. Pero, andun yung tao na kakayanin ba natin yung ganun setup. Pero, dinalabanan namin kasi alam namin na hindi para sa tao. Yung tao na magiging successful ba yung plano namin na mag-stay mo. Pero hindi pa rin naman kami, hindi natin yung puntaan niya sa akin ba. Number 2, pagkapit sa mga pamilya na kasiguruhan. Isa sa mga reason kung bakit nagawa ni Rachel yun, ay niyang iwanan yung kanyang pamilya. Ay niyang iwanan yung kanyang buong, yung kanyang nakalakihan kakulungan. Ay niyang iwanan yung kanyang pamilya. Alam niya, kapag sumunod sa kanya dito, hindi niya masasabi na makakabalik pa siya doon sa poder ng kanyang pamilya. So minsan ay yung mga bagay na nagiging struggle. Diba? Na kung bakit hindi natin makamupon dahil marami tayong pinangahawakan na ayokong malayo sa pamilya ko, ayokong mapalayo sa kanila. Sabi ng Panginoon na, Juda, hindi ka prepare na kita. Mag-train ka na, ikaw na yung tutugtog sa mo. Sabi niya, kami na nag-uusap kami mga tama. Nakikita ko sa kanya yung lungkot. Siyempre, mga kasama niya sa music team, matagal na sila. Yung banding nila, matagal na. Sabi niya, hindi niya masabi sa akin, paano ko mag-a-adjust? Mga kasama ko, hindi ko na mga kasama. Yung mga guwapo kong kasama. Maganda namin worship leader. Paano na? Sabi niya sa akin, hindi niya masabi sa akin, ayoko. Hindi niya masabi, ayoko pumunta ron. Sinabi na niya yung kalagayan namin sa Morong. Akapela kami. At napakahirap. Saan magsisimula? Walang instrument. Akapela kami. Video kami. Sabi niya, paano ko tutugin ito? Wala namang gamit. Diba?
kadalasan, ayun, yung mga bagay na takot po natin. Kaya mas nakitiwala tayo dun sa ating nakaugalian, nakaturuan, kesa yung pinapagawa ng Diyos sa bawat sa atin. Yung mga takot po tayo. Paano kung i-reject ako? Paano kung patuhin ako? Sino po nakalalas dito na nag-share pa lang siya ng Word of God, sinabuyan siya ng areno lang may areno lang may bagong hihig. Nangyari po yun. Hindi po sa akin sa mga kasama ko. Dahil sa parting dito. Ang ukulit nyo, babalik-balik kayo. Sa bintana, hinangis ko. Areno lang. Buti walang laman, tubig lang. Diba? Sabihin na ako pero ayun na naranasan nila siya. Ano yung magiging buhay ko? Ano yung magiging buhay na? Pero ako pasensya na lagi ko sinasabi. Nung sinabi po sa akin ng Panginoon na go, pumunta ka ng bundok, mag-mission ka sa mga tribes. Hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko sa tribes. Nalakad ka ng 12 hours one day. Punta ko doon po, parang tulog ako kasi sanay ako sa mga kaliguan. Masusuntukan, hindi ko alam kung sino pumunta ko sa'yo. Sobrang day. Pero hindi ako natawag. Mag-isip ka sa trabaho. Sabi sa akin ng mga yun namin, sigurado ka mag-design ka? Sabi ko, oo, mag-design ka. Bakit? Mag-design ko. Saan? Sa mga dumagang tribe. Naku, gutom yan! Magugutom ka doon. Mamaya kainin ka, mga kami ba't puntahan mo doon? Pagpunta ko doon, ayoko na balik na. Yung tinola naging pusit. Yung tinola ulam namin naging pusit. Yung kasama namin na, pero kayo ko na po, kasi yung kainan namin stand. Yung sardinas na malaki, o idol, isang kalahating timbang tubig sa mga bayan. Ilalagay lahat din ng kanin. Saka bubusin sa loob. Napunta ako sa dulo. Yung mga dumagat nasa taas. Kailangan pala pag kumain ka, mabilis ka magtabi. Gagawin mo na. Nakita ko yung sabaw, tumutulog ng kulay itim. Kasi hindi pala sila nagbugas na pala. Ganun pala. Dapat yun ako sa susunod. Pero naging hindrance ba yung para hindi proclaim yung salita ng Panginoon doon sa mga tao na kailangan ng salvation. Pero mga kapatid, napakahirap po mag-share sa lugar ko ng mga katutubo. Kasi aminism sila. Nainiwala sila doon sa mga dito. At napakahirap. Para sa isang abiyang o isang katabayan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Bakit ka pa iniwala? Hindi ka naman namin alam. Hindi ka naman dumating. Pero kailangan po gawin mo. At yun po yung dapat nakita ni Rachel na may pinapagawa ang Panginoon sa buhay nila ni Jacob. May pangako ang Diyos sa kanila. Kailangan ito pa rin ni Jacob. Same sa atin sa panahon natin. May pangako ang Diyos. Walang ibang aasahan ng Panginoon, hindi mga taong naniniwala na ng palataya sa Panginoon. Ating katapatan sa pagitan ng Diyos si Jacob at ng mga Diyos na kanyang nakaraan. So ayan, andun yung kanyang ating pananampalataya, naniniwala siya sa Diyos ni Jacob at naniniwala din siya yung sa Diyos-Diyosan na kanyang sinasamba before. Medyo mahaba-haba ito, mga 5 points to, pero pagbigyan nyo na ako kasi ito na yung maraming kaluluya kung abot ako tumagawin. Number 2, mga nakatawang idolo ay idolo pa rin. Mga nakatawang idolo ay idolo pa rin. So, yun nga, hindi hayagan din nila ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan. Itinago niya ang mga ito, binubuan niya ang mga ito, itinanggi niya ang kanilang presensya, itinuturo nito ang isang seryosong katotohanan. Hindi naman yan ang tahanan, ipinakita kay Jacob na kailangan natin ito. Proteksyon natin sa paglalakbay natin, kailangan natin ito. Kaya alam niya, iba yung paniniwala ni Jacob kumpara sa paniniwala niya. Pero makita po natin, pinagkakatiwalaan pa rin ni Rachel yung mga bagay na kanyang tinagwa. So, ganun tayo minsan.
bumabalik tayo sa real pass. Diba? Bumabalik pa rin tayo sa real pass. Hindi tayo masyadong makakuha kasi bumabalik pa rin tayo sa real pass. Mga bagay na nakasanayan. Mga bagay na minsan bibigay sa atin ng kasiyan. Mga bagay na bibigay sa atin ng ating hawak. Kaya, pinahawakan natin yung siyo. Pero ano naman yan eh? Pero nakakapit sa Lord. Masyado niyang pinahawakan yung mga bagay. O sabi ng Bible, once, sabi ng Corinthians, 1 Corinthians 5:7, ang isang tao na ipag sa kay Kristo ay isang bagay. Wala na sa kanya yung bagay. New creation. At bilang isang new creation, dapat yung mga bagay na pinuprove natin sa sarili natin na hindi na ako. Na hindi na ako ito. Na hindi na mag-aari ang aking buhay. Na hindi ko susundin yung kagustuhan ng aking katawan. Yung lasa yung nasa ng aking katawan. Hindi ako kailangan magiging devoted sa paglilingkod ko sa aking Diyos. Papakita ko na mayroon akong pananampalataya. Kasi maaway ng desisyon na ako ay kumilala sa Panginoon. Ako ay susunod sa boses at direksyon ng Diyos na ibinigay sa akin. Hindi ko na pag-aari yung buhay ko. Pag-aari ko na ng Panginoon. Pero kadalasan, hindi nangyayari. Pag-aari pa rin natin yung sarili natin. Di ba? Pag-aari pa rin natin yung mga desisyon tayo na, huwag mong gawin yan. Mababa ano yan? Lord, minsan naman naman eh. Lord, susubukan ko lang ng pwede. Hindi yung tunay na pagpapasa ko sa Panginoon. Kasi once na ibinigay mo ang sarili mo sa Diyos, hindi ka niya pag-aari. Pag-aari ka ng Diyos. At kahit sa magaling ng Panginoon, kahit ang ipagawa ng Diyos sa'yo, susunod ka. Gagawin mo yun. Kasi alam mo, at nakita mo, at naranasan mo, na yung Diyos na nagbigay ko lang. Hindi bulag, hindi bingin, tumutugod sa bawat dalangin. Kaya walang dahilan para hindi ako sumunod. Naranasan ko, nakita ko, ang pabuting ng Diyos. Sa akin, sa pamilya ko, sa lahat ng tao, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya sino ako para hindi sumunod sa Panginoon? Ang mga natagong idolo ay hindi innocent yung mga idolo. Ang idolo ay anumang bagay na mas pinagkakatiwalaan natin kaysa Diyos. Mga idolo ay mga bagay na pinagkakatiwalaan natin. Ano ba yung mga bagay na pinagkakatiwalaan natin? Unang-una, sarili natin. Diba? Diwala sa sarili natin. Diba? Kaya ko yan. Kaya nga ng iba eh. Kaya ko rin. Karunungan natin. Lakas natin. Abilidad natin. Resources natin. Titiwala tayo yan. Pero yung tinatagong idolo ni Rachel, mga inosente, mga idolo, sinabi mo siyempre, wala kang kailangan. Walang capacity na sumagot, na magbigay, na magsalita, kesa sa ginagawa ng Diyos, na tumutugon, nangumusa, nagpapagaling, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng buhay. Seguridad kapalit ng pananampalataya. Kaya na nakita ni Rachel, kailangan natin ang seguridad kapalit ng pananampalataya. Pero ang tanong, kaya na bibigay. Yung mga Diyos-Diyosan na yun, yung seguridad na hinahanap ni Rachel. Kasi nag-one-sided siya. Kailangan natin ito. Hindi niya pinahawakan yung sinabi ng Diyos. Ako'y sasiyo, sabi niya kay Jacob. Nangusap ang iyong kay Jacob. Bumalik ka ng Kanaan at ako'y sasiyo. Nangusap ba yung Diyos niya? Sinabi ba ng Diyos niya, tanin mo ako, protection ako kayo? No, wala siyang narinig.
pero pinahawakan niya pa rin. Dahil nakatanim siya doon sa maling kultura nila. Spiritual idolatry. Nangyayari sa kanya spiritual idolatry. Pinahawakan niya yung pagsunod sa Diyos na hindi naman nagsasalita. Tradisyon, kapalit na katotohanan. Sa mga probinsya, makakita pa rin kayo ng mga tradisyon niya. Kaya nung ako'y umuwi ng Antique, yung mga tradisyon doon na talagang grabe. Pero sabi nila, Bisan! Punta ka dito, halika dito. Kasi tradisyon ng kapag bago kang galing ka Manila, alam mo makaya ka, magpapainom ka. Magpapainom ka ng Bombay, matakawaga akong pupuntahan mo, mahihingi ng pasalubong. Sabi, alam mo naman tradisyon dito. Uy, kasi ako nang tingin ng last year. Kami ng buong pamilya na. So, puntahan natin yung mga kamag-anak namin. Painom ka na! Sabi ko, pasensya na kayo. Kahit nung ako'y binata pa, hindi ako okay. At lalo ngayon, na ako'y naborn again. At naging pastor, lalo hindi ako mapapay. Pwede siguro, papainom ako sa Oakland area. Sabi na, pinagmasa ko yung tradisyon na meron dito. Pero yun ang isang bagay na hindi ko itawas. Pinutol ko yung tradisyon. Tayo po dapat ng mga ng palataya, ikat na natin yung tradisyon na nagiging bandage sa buhay ng isang mga. Huwag tayo makiayang kung meron na kayo nakakausap naman ng palataya na nakakawin pa rin siya o nakakawin pa rin siya doon sa maling tradisyon. Dapat tayo maging influensya nila na hindi na tayo umubuo sa tradisyon. Katotohanan na meron Diyos na namatay ko yung buhay para sa akin. Yung tradisyon hindi yan ang magkakulito sa akin. Hindi yung tradisyon na kailangan mong papako sa krus. Kailangan mong pasalin yung krus. Yung tradisyon na kailangan mong pahilaban yung sarili mo. Sugatan mo, lumakad ka ng paluwag para makomis yung salvation na sinasabi mo. Yung pagiging mga kapatawaran sa Diyos. Kailangan mo na makuhain yung sarili mo para ikaw mapatawad ng Panginoon. No, hindi yun ang tradisyon na ginagawa. Ang tunay na paglapit sa Panginoon, aminin mo sa sarili mo na ikaw'y nagkasala. At kilalanin mo na mayroong Diyos na mamatay at muli ng buhay para sa iyong mga kasalanan. At ikaw'y magkakaroon ng kapatawaran. Lalo po sa panahon natin, sa ating pong kultura, sa ating pong bansa, grabe yung tradisyon. Pero ngayon po hinahanap ng Panginoon, sino yung tatayo? Yung magiging liwanag at magiging maninindigan upang putuloy yung tradisyon na meron sa ating pong society o sa ating pong bansa. Marami pong tradisyon sa atin. Kaya nga sa Borba, hindi kami nagbubuso. Eh, basta buhusan mo yung tubig na luwan ako, buhos tubig. Sabi, hindi yan ang tawag namin. Ang tawag namin yan is dedication. By buhos tubig, by dedication. Dedication ay naalis mo, na yung anak mo, biyaya na Diyos. Kaya anong ginagawa? Kung ako ng tao, bubuhusan yung bata. Pagkabuhos, pwede nang labas yung bata, pwede nang pakakawa, pwede nang paso. Pwede yung tradisyon. Sa ating paglalang pala tayo, hindi natin ginagawa yun. Nalis natin, blessing, bata, galing sa mga maawa ka sa lugar mo. Ang ginawa, makulit ang pagsunod. So, marami, noon, kinikip nila yung mga bagay sa puso nila, mga paniniwala, alam nila, marami akong pitong prutas, nakarambang doon. Ang benta ng prutas, yung mga bilog ng prutas, ang benta talaga. Wala akong masabi. Kahit simple na dapat ko. Nakita ko yung chico, na bilog na hinaw, pinagkakaguluhan. Kung bakit pinagkakaguluhan? Pera yan. Pera yung bilog. Kailangan meron kong pag. Kinausap ko yung kailangan ko pasok ng buhigil. Merong pitong bilog sa akin labas. Kasi pera yun. Kasi simulasyon ng pera. Punta ko sa isang kapatiran, meron ka. Meron ka ron. Meron pitong basadas. Pitong ubas. Santosis. Ay, isa meron pa sila niya. Wala namang mawawala. Masubuhan natin. Diba? Ginawaan, kapalit ng pagsunod. Minsan, alam niyo na yung gusto.
Yung pagsunod talaga na makinig. Bumabagsak talaga. Aminado ko. Hindi lahat tayo nakakasunod. Pero dapat po, lagi natin hihingin yung grasya. Dahil walang sino man makakasunod doon sa batas na binigay ng Panginoon. Remember mga kapatid, hindi tayo nabubuhay because of law. Nabubuhay tayo because of grace. Pero yung grace ng Panginoon, hindi ko yan alin. O alin yan. Hindi ka pala pumunta ka sa Samgyup Anli. Kaya kung gusto mong kumain ka, sumusuwa ka na, pwede kang may kumain. Pero may oras na. Kailangan sa sobrang sa oras, makain mo natin gusto. Maraming tao po makapuli nila sa biyaya ng Panginoon is Anli. Pero hindi ko yan. Hindi ko yan. Kapag dumating sa'yo, sugabog na yan. Kasi hindi mo alam kung kailangan may darating sa'yo. Control, kapalit ng pagkapasakot. Sinabi ni Jesus, walang tao makapaglikod sa dalawang Panginoon. Matthew chapter 6 verse 24. Tayo pwede mag-serve sa good master, kailangan iwan natin isa at sasabayin natin yung isa. Sinikap ni Rachel na sundin ng Diyos ni ako habang ni na pinanghawakan ang sarili niya ng mga Diyos. Ngunit ang pusong mati ay lalo na sa kompromiso ng spiritual. Sinikap ni Rachel na yakapin yung pananampalataya na meron si Jacob na nasaksiyan niya pero hindi niya pa rin set aside sa kanyang isipan, sa kanyang puso at maging sa kanyang buhay yung pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Kung nangyari nun, ako ay nahulog sa pagpapagkompromiso between God at sa kanyang kinikilala Diyos-Diyosan. Remember mga kapatid, yan yung bagay na ayaw ng Diyos. Maliban sa kanya, magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Hindi literal na Diyos-Diyosan. Na nakikita mo sa bawat kanto ng pinupuntahan natin, apat na sulok ng building, hindi mismo sa sarili po natin. Hindi naman tayo talaga literal, hindi tayo sumasama sa Diyos-Diyosan. Pero, kung ikaw ay nagbibuild sa puso mo, sa buhay mo, ang isang Diyos-Diyosan, ayan na yung ayaw ng ating mga iman. Diba? Hindi nga tayo sumasama sa Diyos-Diyosan, pero nag-create naman tayo. Sa buhay natin, bibuild tayo ng mga bagay na kung saan pinapriority natin. Ano ba yung lagi natin pinapriority? Ano ba yung malagi natin pinapriority? Yung sarili natin. Ha? Ako po, minsan pag hindi ako nakakapit ng prayer meeting sa Bibles natin, depends na ano na ba? Kasi masabi na nga lang yun, di ba? Di ba makakapit? Ganun ba lang? Kasi yung pagkakataon, magkakatipon ko ng once a week, nakakasama ng mga kapatid mo sa mga kapatid. Kung saan, yung experience mo na nangyayari sa'yo sa buong sa linggo, kayo pala yung bibigay yung kahayos mo sa diba? Pinagkaanan mo, maririnig ng kapatid, kayo nga, mabuti ng Diyos sa mga hindi mo alam, sa simple testimony mo, meron ko isang kaluluwa na pinakamas. Meron ko isang kaluluwa na lalo hihintay ng lalo sa mga sa kanyang pananampalataya. Kaya napakahalaga po talaga na makayanin po natin o pilitin natin. Huwag po natin inis na tayo pagpapati sa mga kapatid. Number 3, kabalintunaan ng walang kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yung kabalintunaan? Sino po mga kabalintunaan? Malalim na tayo. Yan parang yung walang talaga. Parang hindi siya ganun kahalaga. Sinesearch ko sa ChatGPT ay nalumas. Kabalintunaan ng walang kapangyarihan ng Diyos. Sa alang-alang, kabalintunaan ng buwena. Sa alang-alang, tinako ni Rachel ang mga Diyos na hindi kaya pagtanggol ang kanyang sarili. Hindi kaya pigilan ang sarili na hanakaw. Hindi man lang kaya ipahayag kung saan sila nakatako. Buhatin man nila ito sa balikat at dalhin, hindi ito makasalo. Hindi makapagligtas sa oras na kabuluhan. So, Diyos, kinikilala at sinasamba ni Rachel yung Diyos na walang kakayahan matutunan. Sumagot ang usap
Kung ang isang Diyos ay kailangan buhatin, itago, ating magtanggol, hindi talaga ito Diyos. So, patungkol ito sa bawat sa idolatry. Alam naman natin, yung mga bagay na yun, na wala na lang ang kailangan ng mga Diyos-Diyos. Walang papantay at makakaligid sa Panginoon. Ayan ba? Kaya bakit hindi natin ipagkakatiwala sa Diyos ang lahat? Ngayon, naranasan na natin ang lahat. Ngunit, gaano kadalas natin ito ginagawa? Gaano natin kadalas natin ginagawa ang mga bagay na ito? Kailan ba natin tayo nagiging katulad ni Yesu? Kaya yung magandang tanong. Nagagawa po ba natin? Yes. Minsan, di ba? Minsan, nagagawa natin yan. Hindi natin. Nagiging katulad tayo ni Yesu. Hindi natin pinuha yung mga dating binasag natin. Kinikip natin. Hindi yung mga bagay na nagiging kahati ang ating Panginoong Yesus sa oras, alin, yung mga bagay na kinikip natin. Hindi natin binibigay sa once na gumagawa tayo ng dahilan sa puso natin, sa buhay natin, nakahati ang Diyos, ayun ay isang Diyos-Diyosan. Makasarili man yan, makakalerihan man yan, mapabagay man yan, o minamahal man yan, o anak mo man yan, pero kung yan ay magiging kahati ng Diyos sa puso mo, ayan ay idolatry. Sabi nga kung gusto mo sumunod sa iwan mo, diba sabi daw sa Matthew, gusto mo sumunod sa iwan mo yung nanay mo, iwan mo yung tatay mo, at sumunod ka sa akin. So wala kang iisipin lahat ng bagay na mahalaga sa'yo, iiwan mo at susunod ka sa Panginoon. Ngayon tayo tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya binubuhat natin ang mga alalahanin, kayabangan, ari-arian o bisyo, iniisip, nililigas tayo ng mga ito. Ano yung ating mga sarili, sabi tayo nalilin, dependent sa lahat ng bagay. Or, panganib na magdadala ng lumang buhay sa bagong paglalakbay. Pinapaalala sa atin ang kwento ni Rachel ng pag-alis sa isang lugar ay hindi pa natin nangahugutan ang pag-alis sa impluensya nito. Maaari kang lumabas ng Ehipto, ngunit ang Ehipto ay nasa loob pa rin. So, anong time na po ang mga Israelita ay lumabas sa Ehipto, pagiging slave, tuwan-tuwa po sila. Pero nung nakita nila yung reality ng buhay na pupuntahan nila sa promised land, binalikan nila yung Ehipto. Bakit? Ano ang kanila kay Moses? Bakit kami nagugutom dito? Ba't kami nagugutom dito? Sa Ehipto, slave na kami. Pero may sapat na pagkain. May sapat na inumin. Hindi nila nakita yung benepisyo na sila yung sa pagiging slave. At binalikan pa rin nila yung Ehipto. Na kung saan, ilang years silang bilanggo, ilang years silang slave. Pero ba't binalikan nila yun? Kasi bakit yung kalagayan ng mga nakikita. Diba? Pero minsan po tayo, nakakalungkot kasi may mga kisya, meron pa rin mag-imahan ng kalagayan. Bakit kailangan lumalabas sa bibig nila yung gano'n saan? Kasi yung pagsasabi nila, hirap pa na magiging kalagayan. Kaya ang pinagsisisiyan nila na nakilala nila. Nakatakbo nila ng mga. Hirap pa na magiging kalagayan. Hirap pa na maging born again. Bakit? Ang daming sakripisyo. Ang daming dapat iwasan at ang daming dapat gawin. Minsan hindi man natin sasabihin mga ganun bagay dahil sa sarili natin. Hindi yan pala mag-isa. Kahit sinasabihan ka,
Kahit na napakita ka na hindi maganda, wala kang reaction. Sa buhay. Ang one time, pinunta kami ni Google. Kaya na, Marikina. Yung sasakyan po namin, meron pong sa kalsada, meron ang sakahan kami, two-way, dalawang ka, ang sakahan kami. Biglang may nagpalit sa sasakyan. Jeep. Ngayon yung jeep, pinaharap niya sa sasakyan, hindi ako makalabas. Sabi ko, kakadinaran ko, kakain ko siya. So hindi ako makapunta doon sa kaliwa kasi hindi ko madali. So nung nagkaroon na ng magkakataon, kinabi ko sa kaliwa, sumakit. Sumakit sa snow, yes. Bago ko pala sinabi, hindi naalis ako sa'yo. Bago pala akong marap sa kanya, kapag gusto ko lang, sabi ko, wala akong utak. Hindi ko sinabi mo, wala akong utak. Kasi baka niya harangan yung dako, wala yung tuloy. Sabi ko din ako, pabayaran mo! Pabayaran mo! Sabi ko sa kanya. Kasi alam niyo, parating ako, kilat niya ako eh. Pinaharang niya sa gitna niya. Ayaw niya akong paraanin. Eh, hindi naman talaga pwede ngayon. Talagang right of way. Naalit na niya. Siyempre, alangan ako. Hindi ko nakabig sa kaliwa yung sa pool. Kapgab, yung ano. Kapgab yung pintura. Yung puti pa naman. Kitang-kita. Sabi ko. Ang bilis. Ang reaction. At nung nag-drive ako, sabi ko, bayaran mo. Kasalanan. Kasi nakistay na siya ako. Pinaginabay niyo yung sasakyan, tapos hayaan mo na may ito. Ayun na ako. Naisip ko. Bilang isang Kristiyan, hindi ko ba dapat sinabi. Parang pinakita ko ako. Wala akong sinabi. Pero yung action ko, galing ba ang isang mahal ng palalaya? Sabi ka lang. So minsan, may mga pagkakataon na napakahirap kung di ba na ito. Kaya minsan na nakakalungkot dahil nasasabi ng mga mananampalataya na ano ko lang magiging born again ako sa akin ako. Maraming sabihin na dapat gawin. Kaya ka lumalabas sa ito, ngunit ang ito ay nasa loob pa rin. Yung mga tao, binabalikan nila yun. Lumabalik sila doon kasi nila malaya sila. Gagawa nila yung mga bagay na hindi nila kaya gawin at binabalikan nila. Yung mga kagaya namin, ito ko naman, daming gastos. Alam ang gastos na yun. Una sa Batangas, sumabit ako sa plate number na sasakyan ng motor. Kung may lalim ako, pala siya, pwede masyadong malala. Yung pangalawa, kitang-kita. O yung mga learnings, lesson, na tayong nararanasan at na-experience sa way isang Kristiyan. Pero ang tanong is, pabalik mo pa ba natin yung mga bagay na alam natin yung pili sa atin ang kasiyahan? Ikukumpara pa ba natin yung kalagayan natin ngayon kung dati? Mas masaya ngayon. Kahit pinoprosecute ka, kahit nakakarinig ka ng sasakit ko sa dito, mas masaya ka. Encourage ko po siya. Mas masaya ngayon. Mas better ngayon over dati. Kasi nung dati wala kang katiyak. Nung dati wala kang piso. Nung dati punong-puno kang alalahanin. Ngayon, meron kang kapayapaan. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng pagsubok na dumating sa'yo, meron kang access. Ayun ang pinakamahalaga. Dati may access ka pero hindi mo alam paano gamitin. Meron kang internet connection pero hindi mo alam yung password. Hindi mo magamit. Kahit gusto mo gamitin. Ngayon, nakuha mo yung password. Yung password is Jesus Christ. Dahil nung kinilala mo siya, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior ng buhay mo, nagkaroon ka ng access. So, napakaganda kong pangyayari. At dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Na hindi natin dapat ipapalit ang ating Panginoon sa mga bagay lamang na pansamantala lang. Sa mga bagay na alam natin, pansamantala mong bibigay sa atin ng kasiyahan. Kasi yung kasiyahan yung bibigay sa atin ng Panginoon, sa ating kami pag-ibig sa Kanya is eternal. Napakaganda. Alam na ng plan ng Diyos. Kailangan natin magtiwala sa buhay. Baptismuhan, ngunit
kapit ka pa rin sa lumang katapatan. Ako nga, iba po ako nawala baptisin sa wawa. So, natutuwa po ako kasi marami rin po sila. May mga yung ano po tayo, baptismo ito na ito yung kapatid na sila Stella sa kasi brother dyan, yung mga baptist. Nakakalungkot kasi pupunta namin doon. Magdali namin, muli na sila. Nagsisimba, ngunit patuloy pa rin sa pagtitiwala sa mga idolo ng puso. Nagsisimba, ngunit patuloy pa rin magtitiwala sa mga idolo ng puso. Iniiwalay ninyo ang mga Diyos na sinasamba ng inyong mga ninuno. Paglingkuran ninyo ang Panginoon. Joshua chapter 24 verse 14 and 15. Ang pananampalataya ay hinihingi na hindi pa sa paggalaw. Hinihingi nito ang pag-iwalay. Kaya tayo na nanampalataya, hinihiwalay natin ang ating sarili sa pagkakasala. Although mahirap sa atin, pero dapat nasa kaisipan natin, pinagtatrabuhan natin, pinagsisikapan natin na tayo po ay hindi magkasala. Kaya ba? Kaya bang i-workout? Kaya ba? Kaya. Kasi yung Espiritu ng Panginoon nasa iyo. Diba? Meron ka nang magkukumig sa'yo. Kung dati sinabi, sige, ito ko lang. Ngayon, oy, huwag mong gawin yan. Kakasala ka sa Panginoon. Pero Holy Spirit, mas hindi mo pa ginagawa, kinakalabit ka na, oy, huwag mong gawin yan. Kung magkakaroon ng maraming girlfriend, wala, isa lang. Kung maliligaw ng marami. Diba? Kinakalabit mo sa Genesis. Nakikita ang Diyos, ang hindi nakikita ang iba. Kaya yung nakakita. Tayo nakikita natin yung pag-ibig. Kaya yung kaibahan natin. Natin yung pag-iwala natin. Naalala ko po si Stalisa na namatay kanyang tatay. After a month, namatay kanyang anak sa baby. At nakita ko na kanyang mga co-teacher na hindi siya umiyak. At hindi siya. At sabi sa kanya ng mga co-teacher niya, sabi, alam mo, natutuwa ako sa'yo. Sana yung Diyos mo, makilala ko yung Diyos mo. Para makilala mo, magkaroon din naman ng ganyang karapatan. Siguro mga mata pa namatay yung tatay na isa. Paano yung bigsa namatay kayo na? Namalak na nasa television na dingding. Nandun siya, paano mo i-accept yun? Kulang siya kasi buwan na isip. Sabi ng mga collegian niya, lakas ng loob mo. Pagdala mo naman sa akin yung Diyos. Yung Diyos mo. Sabihin, pinakikita sila na ginawa ng Diyos na. Dahil pag mamalaki na, nakakaiwan natin sa nakasipusyon ng buhay na. Eh, hindi natin magpapalit sa anong bagay. Sa anong mangyayari. Kasi, yung bagay, ang lalo mong mapag-glory pa sa pangalan ng Diyos sa buhay na. Nininang nila siya ng kanyang anak. Inako niya, kinubig niya yung Diyos sa kanyang anak. Nilang niya kanyang sambayanan, nilang niya si Jacob. Niya sinabi na dinala niya yung mga Diyos-Diyosan ang sinasamba before. Ngunit hindi niya nalinlang ang Diyos. Sinabi ng awit 139, sinasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. At tignan mo kung may masamang lakad sa akin. Kaya napakagandang karakter ni Haring David sa harapan ng Panginoon. Lagi niyang sinasabi sa bawat desisyon, sa bawat lakad niya, lagi niyang sinasatin mo ako, O Diyos, sa aking pamamahala bilang hari ng Israel, bilang tagasunod mo, sinasatin mo lagi ang laman ng aking puso. Lagi mo akong sorry. Napakaganda at napakagandang puso ang isang Kristiyano na lagi naging open sa harapan ng Panginoon at ang kanyang panalangin. Lord, sinasatin mo yung naman ang aking puso. Lord, i-provide mo yung may naman ang Diyos. May naman ang puso. Lord, tignan mo yung ginagawa. Nagiging transparent sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Awit 139 verse 23 and 24, ang Diyos ay mabahagi, ngunit siya rin ay banal. Tinawag niya ang kanyang bayan sa
lubos na katapatan. Ano ang iyong dinadala sa iyong paglalakbay? Isang tanong na hindi aral. Ano ba ang ating dinadala sa ating paglalakbay sa ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon? Isang tanong, hindi isang pangalan. Ano yung foundation? Bakit tayo narito? Bakit tayo nag-worship sa Panginoon? Tayo ba yung wise man? O tayo yung the foolish man? I pray na tayo yung taong matalino na tayo yung bahay sa bawat bato. Dumating, lahat ng trials, lahat ng pagyo, pero nanatili siyang nakatayo kasi si Jesus ang kanyang pundasyon. Anong mga nakatamang Diyos na dala natin? Habang sinasabi natin, sumusunod tayo sa tunay na Diyos. Hindi humingi ang Diyos ng bahagyang katapatan. Hindi siya humingi ng lihim na debosyon. Tinawag niya sa pusong lubos na sumusunod. Ano ko magpapasok sa lubos? Tinawag niya ang isang pusong lubos na sumusunod. Subo natin, magalihan tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Ang paglalakbay niya ako ay patungo sa pangako tunay. Ang mga lihim ni Diyos na Diyos ni Rachel ay hindi lumagdang kahit saan. Inanyahan tayo ng Diyos na isuko ang bawat maling kasiguruhan at buong tama na imahay. Ngunit ako at ang aking sambayan ay maglilingkod sa Panginoon. Joshua chapter 24 verse 14. Ayan, yung tinanong kami, Paso, ano ba yung memory verse namin, yung pamilya, tinanong kami ng couples, sinabi ko, me and my house will serve the Lord. Kasi yun talaga yung hinihingi ko sa Panginoon, na ang pangako ko sa Panginoon, Lord, kung bibigyan mo ako ng makakasama sa buhay, ang gusto ko, mayroong pananampalataya na katulad ko. Ang makakasama ko magmimisyon, makasama ko maglilingkod sa iyong harapan. Ayun yung hinihingi ko sa Panginoon at yung pinahahawaan ko. The verse, yung mga sabi ko, nung kami hindi magkaanak, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng anak na lalaki na kung saan susunod sa yapak ko, na mahahayo at maghahayag na inyong salita. Pero pinagkalaw ng Panginoon. Ako tayo, meron napakalaga po na meron tayong pinangahawakan na isang testamento sa harapan ng Panginoon. Na every time na tayo may struggle, na tayo mararating, ayun yung nililiway natin. Panginoon, ito yung pinangahawakan. Ito yung tatayuan ko, ito yung susundin ko. Ang ginawang paglilingkod para sa iyo. Kung tinawag ka ng Diyos na magpatuloy, huwag mong dalhin ang Diyos ng kahapon sa pangako ng buwas. Sabi doon, iwanan mo ang mga ito, talikuran ang mga ito, magtiwala ka sa Diyos na kasabay mong naglalagay. Ngunit ako at ang aking sambayan ay maglilingkod sa Panginoon. Kung tinawag ka ng Diyos, magpatuloy, huwag mong dalhin ang mga Diyos na kahapon sa pangako ng buwas. Iwanan mo mga ito, talikuran ang mga ito. God bless you, sir. Kumain po sa sambayan. Katama mo na bawat sila tumayo. Tayo ko'y manalang sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo pong biyaya sa amin, O Diyos. Tunay, Panginoon, at tapat ka, Panginoon. Walang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Paano ka naging Diyos ni Abraham, Jacob, and Isaac, Panginoon? Ikaw rin yung Diyos namin na pinagkikipara namin sa aming panahon. Paano ka naging tapat, Panginoon, sa iyong mga lingkod? Sa unang panahon, tapat ka pa rin sa aming panahon. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, tulungan mo kami na may bigay po namin sa iyo, Panginoon, yung pagsunod, Panginoon. Kami ba, Panginoon, ay tinatawag mo, Panginoon, na pumunta sa lumang pangako na nila mo po sa amin. Na kung saan, Panginoon, ang pangalan mo
po ay nagagawin sa desisyon na ginawa po namin na pagsunod sa iyong Panginoon. Pero wala kami pa ibang pagkakatiwalaan kundi ang pangako ng Panginoon. Lord, ang inalangin namin sa puso namin, lagi mong ilagay ang mga alis sa iyong Panginoon. Natilihin mo, Panginoon, ikaw lamang patuloy maramdaman namin, Panginoon, magkaroon kami ng kasiyahan, kayapaan, at paglingkuran ang aming Diyos. Tumawag at pumili sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Mga Lord, hindi kami maging katulad ni Rachel, ni Rachel. Mas panagtiwalaan na yung maling katuruan, yung maling Diyos, kaysa sa iyong Panginoon. Hindi po siya naging bulag sa biyaya at mga ginawa ko sa buhay niya ang kasama. Pero pinakawakan niya ang kanyang pong maling pagtiwala. Panalangin namin, muli mo kaming pangunahan. Lord, sa bawat desisyon na aming gagawin sa buhay niya, ikaw lamang ang mapumihan. Wala man ikaw, Panginoon. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang aming